Pinahalagan ng Malacanang ang pinakahuling pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinatutsadahan ng administrasyon. Inisa-isa nito ang punto ng bise sa kanyang pahayag kabilang ang pagsabing lubog sa baha ang bansa. Ayon sa Malacanang, hindi ito maitatanggi lalo na sa Davao City. Pero ginagawa na anya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ito, kabilang ang mga problema sa flood control projects. Nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. Ipinunto pa ni Castro na dapat maipakita kung saan napunta ang nasa mahigit 13,000 na flood control projects sa termino ng ama ng bise na si Rodrigo Duterte na nai-report na nakumpleto noong 2022. Dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Sa sinabi ng bise na abala umano ang administrasyon sa pagbali sa konstitusyon, ipinunto ni Castro na alinsunod sa konstitusyon ang isinasagawang impeachment trial laban sa bise. Kita rin anya sa itinatakbo ng impeachment na ang bise ang kumontrol sa confidential funds batay na rin sa mga ebidensya at salaysay ng witness. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng bise na dapat patunayan ang paratang sa kanya sa pamamagitan ng ebidensya at hindi lamang sa espekulasyon at political theatrics. Mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pag-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. Sinalag din ng palasyo ang sinabi ni VP Sara na tutok umano ang pamahalaan sa mga hakbang para manatili sa pwesto. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili? Kasi on the part of our President, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Hindi natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno. Kenneth, pasyente para sa bayan.